Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigin mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang, ayun pa lang, nagsisorry na ako. Ay, I'm sorry, no? Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Heto na nga. Hindi natin to inaasahan. Akala natin dead mine lang ng isang senador yung patutsada nitong si Vice Ganda sa nakaraan nilang concert ni Regine Velasquez. Pero eto na nga po, mga kapatid. Hindi natin talaga alam kung ano magiging galawan ngayon. Ano ang sabi ni Senador Rodante Marcoleta? Napakawalang hiya ng taong yun. Di ba? Yun ang sinabi niya. At saka di ba, napag-usapan na rin natin na, ay, mukhang mga tahimik pa. Siguro talagang pinanood muna nilang bonggang-bongga bago sila nag-react. Eto na, unti-unti na, naglalabasan. Ito yan, Romel hindi ito question ng sasagutin ba o hindi. Ito ay question kung gaano nasaktan yung isang taong pinatamaan at ginamit bilang pagkukomedya na tulad ni Senador Marcoleta. Yes. Hindi talaga po pwedeng hindi pansinin dahil bakit ang puso ba ni Vice, ang puso ko't puso mo at puso ni Senator Marcoleta magkakaiba ba? Lahat naman tayo nasasaktan, di ba? Kaya natural lamang, sabi nga niya, hindi na niya papansinin di ba? Kaya lang, nagsalita din siya na napakawalang hiya ng taong yon. Kasi kinuwento niya, may nakapagkwento sigurado kay Senador na natawa daw si Senadora Grace, nagtagumpay siya, pagkatapos daw ipinasok siya. Hindi nga naman siya bahagi ng programa, di ba? Yun ang nakakagulat. Kahit wala doon, talagang wala, ginamit pa na wala naman yung tao na walang kinalaman sa programa. Natural. Ang mga DDS, nagkani-kanyang opinyon, di ba? Kung napanood mo yung kay Banat Bay kanina habang nasa Barcelona, Spain, ang una dapat daw na batas na gawin ng mga senador, palitan ng pangalan ni Vice Ganda. Gawin daw Vice Pangit. Isa raw napakalaking insulto para sa mga tunay na magaganda yung pangalan ni Vice Ganda. Natawa nga ako sobra. Di ba? Pero alam mo na dapat palitan. At saka di ba habang nagsasalita sa Senator Marcoleta, alam mo yung galit? Yung galit niya parang, kasi hindi lang naman siya naapektuhan mga anak niya. Alam mo, mga kamag-anak niya, hindi mga kaibigan. Yun yung epekto sa mga nagmamahal sa kanya. Alam mo, nakahati lang ang mga kulay ng politika ngayon. Pero bawat tao, bawat Pilipino, talagang naghuhusga rin na hindi dapat yun. Kaya lang meron din kasi nagsasabi, napikon na, sobra na yung ginawa ni Senator Marcoleta, para ganun lang. Anong para ganun lang? Estadong-estado, di ba? Sige, sabihin na natin, isang ordinaryong tao, si Senator Marcoleta, hindi pa rin pwedeng gamitin dahil hindi siya kasama doon sa show. Di lalo pa, isang senador siya, di ba? Ibinoto ng sambayanan, di ba? Pinili para maluklok.
tapos lalaruin mo lang. Ganun ang suma niyan. Correct. Pero yung respeto talaga, yun ang ipinipilit ng marami talaga. Maski naman ako, yung respeto naman din ang idinidiin natin. Dapat nagkaroon. Wala dapat mga taong isinali. Kasi masasaktan talaga. Unang-una, may hukbo sila ng taga-suporta. Hindi po pwedeng maupo lang basta. Kaya nga, lahat ngayon talaga, kung papanoorin mo, laman talaga si Vice Ganda ng YouTube. Diba? Nga, ang dami-dami talaga nagtatanggol sa dating Pangulong Duterte, kay Senator Marcoleta, at sa iba pa na nasaktan, di ba? Yes. Ito ang kanilang idinidiin na dapat lang naman po talaga sa isang sibilisadong lipunan na tulad ng sa atin, wala talaga dapat ganyan. Yun lang yun. At saka sinasabi na yung limitasyon, ng lahat-lahat, lalo na sa larangan ng pagpapatawa niya, limitasyon kung sino at ano ang gagamitin niya pagpapatawa sa mga ano. Naku, kung madidinig mo lang yung kung paano tinalakay ito ng mga banateros, ako talaga nanliliit ako pagka nadidinig ko talaga, talagang sobrang talagang pinepersonal siya. Dahil, syempre, ang sinaktan, mga taong hinahangaan at sinusuportahan nila. Di ba? Totoo. Ayan. Ito, yes, dapat yang si Caballo ipatawag sa Senate at pahiyain. Sobrang yabang, pangit. Irita ako dyan. Sabi ni Catherine Abot. Ayan. May nairita tuloy Friday na matatapos na ang programa. Si Catherine, hindi ganyan Hindi ganyan si Catherine, hindi siya nagbibigay ng mga ganyang komento. Punong-puno na siguro. Sabi naman ni Juris Dr. Channel, pwede namang magpatawa ng hindi naninira ng kapwa. Pero si Vice Ganda, parang feeling untouchable. Hindi dapat tinotolerate ang ganyang asal. Imbes na dumami ang kaibigan, mas dumarami tuloy ang kanyang kaaway. Naku Vice, ang buhay ay gulong. Umiikot lang. Totoo naman yan. Totoo yan. Sabi ni Marichu, Formación Espiritu, dapat naman po talagang patulan na si Vice. Kasi masyado nang namimihasa. Ginagamit niya ang pagiging komedyante niya, pero ang totoo, bastos siya. All caps yung bastos. Naku, nakakapag-text si Miss Nags ng Belgium, ibig sabihin, hindi nagmamaneho. Nay, dapat isaisip ng lahat na ang joke isn't funny if it comes at someone else's expense. Pwede pong may lasting impact po yan sa self-esteem at mental health. Totoo yun. Totoo. At saka maraming masasaktan anak. Pamilya mismo, mga taga-suporta, mga kaibigan. Ano yun? Nire-respeto ka? Nasa mataas na posisyon, di ba? Diyos ko, mataas na kapulungan ka ng Kongreso, ang Senado, tapos ginagawa kang laruan. Hindi pwede yun, di ba? Okay. Tita, napanood ko yung patutsada ni Vice Ganda. Sabi ni Senador Marcoleta, pati siya idinamay. Wala na talaga sa lugar ang pagpapatawa ni Vice. Karma is real, Vice. Sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi naman ni Tita Julie Paras, hindi lang si Senator Marcoleta ang nag-react sa kabastusan ng bunganga ni Tikbalang. Nagsalita na rin si Bibi Gandang Hari. Ang tanong niya, mukha pa rin ba siyang kabayo? Ha ha ha. Tita Julie, linawin lang natin, matagal na yung video na yon. Matagal na yung video na yon. Ang una nagpatutsada doon ay si Vice Ganda. Yung unang pagmumodelo sa New York at 40s, di ba? Pero na edad niya, ganon. Kaya ang sabi ni Bibi Gandang Hari, mukha pa rin ba siyang kabayo? Parang ganon. Lumalawak. At saka alam mo na, ito lang, dagdag ko lang po sinilip ko ang IG ni Vice Ganda. Yung latest photos niya, Doy, panay bashing. Talagang ma-alarma ka talaga. Dire-diretsyong mga bashing talaga. Diyos ko. Alam mo, parang walang naging bigat yung kanyang mga supporters dito. Kasi nakita nila hukbo kalaban nila Hindi po pwedeng ipagtanggol mo ang isang mali. Yun ang dapat matutunan. Di ba? Yun dapat ang matutunan talaga. Ang dami talaga. Marcoleta ang pinakamagaling ngayon na senador na matapang. Siya ang tinik sa mga korap na mga buhaya. Lagot ka, Vice.
Naku, sabi ni Rene De Leon, lagot ka, Vice Bading. Sabi talaga, anaaliw ako yung kay Rustong kahit matagal na. Parang napapanahon na, no, parang nag-swak. Di ba? Parang, ang dami ng lahat ng video na talagang puputal lang, pinuputo talaga lang para mag-swak lang sa ano, kung saan napapanood na sitwasyon. Ang gagaling yung talaga. Yung gusto mo yung mukha niya, ayan, tunay ito, yung buhok niya. Hindi ito, hindi ito wig. Sabi niya, ang mukha ko, wala pang fillers yan, ha? Sabi niya yung mga ganon. Nababalik tuloy nahahalukay yung mga matagal na nakabaon na mga video. Kasi nga, binulabog niya ang kuta ng langgam Ganun yun, di kakagating ka talaga. Di ba naman? Sabi ni Paolo Obalde, nanay, kung ako po kay Senator Marcoleta, susugurin ko yan sa studio ng It's Showtime. Paduduguin ko ang bunganga ng kabayong tsakang yan para tumigil na. Kung ikaw, Paolo Obalde, pero hindi ikaw si Senator Marcoleta at hindi niya gagawin. Hindi, alam mo yung mga ganyan na naninira, maligaya sila kapag ka nag-stoop down ka sa level nila. Yun, doon lang sila pumapatas. Ikinaliligaya nila kapag parang water seeks its own level di ba? Hindi siya papatulan. Sorry, hindi siya papatulan. Sabi ni Boise Karagay, pwede kang magpatawa ng walang binabastos na kapwa mo. Magbago ka na ng style mo. Nakakasawa na. Pati concert nyo last week ginawa ring Showtime. Kakasawa na talaga. Ala na ba improvement? About time, kabayo, baguhin mo na style mo. Sabi nga ni Obit Sapin, anong petsa na ngayon? Di ba? Anong petsa na ngayon? At sabi ni Iram Lia, naku, live na live. Si Lulu Mali kaya, live din? Eto, kung nakamamatay ang mura, naku, pinaglalamayan na si Vice. Bastos ka, gamitin mo, pinag-aralan mo. You're nothing. Che, naku, gumaya na kay wating-wating to. Yan. Kung nakamamatay daw, pinagbuburulan na siya ngayon. Okay, eto, isa na lang, Rebo, please. Nanay, isa na ako sa galit na galit dito sa napakawalang hiyangang taong ito. Hayop talaga. Feeling niya, ika-8 wonder of the world siya. Si wating-wating talaga, ika-8 wonder of the world. Eto na. Nadagdagan ba? What? Oo, naku, bubble pa itong isa kay Miss Nags. Teka lang. Ngayon po kaya ang napifeel ni Regine ngayon, imbes na mapag-usapan yung concert na siya na rin ang Asia Songbird, napunta sa ginawa ni Vice Ganda. Sayang lang, sabi ni Miss Nags. Okay.